Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is an end of May mini bougainvillea garden tour and this is the last tour bago magtag-ulan dahil may mga days na din na umuulan and papasok na ang panahon na kinakatakutan ko dahil panahon na naman ng tagbagyo at tag-ulan. Kaya habang mainit pa ay sulitin na natin ang sikat at init ni Haring Araw. Kaya naman tara at samahan mo akong ipakita ang itsura ng aking bougainvillea garden ngayon. Una ko munang ipapakita sa inyo yung front area ng garden and dito sa area na ito ay nandito yung mga hanging bougainvillea varieties ko and some ay kailangan na ng attention kasi need na silang palitan ng mga soil nila. Since yung growth nila ay biglang bumagal at hindi na maganda yung tubo dahil more than a year na din silang walang repotting. And kung mapapansin nyo ay naging green and lush na yung mga bugis dahil nakatikim na sila ng ulan and laking gulat ko si variegated dark one ko ay naglabas na ng new growth. Naging stagnant kasi yung growth niya and hindi na siya lumalaki pero now naglabas na siya ng bagong sanga. And I think ito yung epekto ng unang ulan dito sa amin at medyo malakas-lakas din ang mga yun. And pati na rin yung katabi niyang si Pink Panas na palaki na rin ng palaki at kasabay din nitong si Moonlight Adarna na akala kong mamamatay na nung una pero now nagpapakitang gilas na din. Ito naman si Sakura Belacan ko na katatapos lang matrim dahil naging wild na at para kumapal palalo and para mas gumanda siya in preparation sa next blooming season latter part this year. Nariyan din si Golden Kayata Magenta ko na sobrang daling buhayin dahil lahat ata ng grafted ko sa kanya ay nabuhay and even yung cuttings ay nabuhay din. Yung katabi niya ay si Golden Sakura na balak kong ilipat ng paso at itrim kasi never pa itong naripat at never pa itong natrim. Para na siyang umbrella ang itsura pero okay pa rin naman, maganda pa rin naman siya. And pumunta naman tayo sa Hoya plants ko and dumadami na sila coming from the 2 hanging plants lang and now 4 na sila. Tapos ang nakakatuwa kasi nag-bloom na din siya after more than a year from the time na na-acquire ko siya online. And yung flower niya is very fragrant din at nakakatuwa. Also dito sa front garden na area, dito din makikita yung ilan sa mga top rare and grafted bougainvillea ko. Kaya naman tara, isa-isahin natin. Though, I recently featured this in one of my videos na. And about variegated and golden leaves na top rare. Andyan si variegated King Opal, variegated Maharani na sobrang ganda ng dahon niya kasi may orangish color sa edge ng leaves niya. At sobrang mahal pa rin nito kaya naman iniingatan ko, charot. And dahil siguro single scion siya kaya naman sobrang careful ko talaga kasi baka sensitive pala siya and mahirap na 'di ba masayang yung ating pinangbayad is sobrang mahal pa naman nito. And andyan din naman si Golden Hat Romandawi na naglabas na ng golden leaves and dati kasi puro green leaf lang ito and now naglabas na siya ng gold na dahon. And si variegated newspaper naman or yung Mahathir pag green leaf yung version niya. Yung mga top rare ngayon ay kung mapapansin nyo ay mga old varieties sila or yung mga dati ng mga varieties pero may naiba lang sa kanila ngayon. Like naging variegated yung mga dahon nila or kaya naman naging golden ito. Tapos, syempre, hindi naman magpapahuli si variegated duckfeet na sobrang ganda ng dahon niya. Malalaki ang dahon niya na dominant yung white na color. And dahon pa lang ay ulam na. Ang ganda ng variegation ng dahon niya, ang ganda ng dahon niya, yung murang dahon niya ay pinkish to reddish na kulay. And since nagre-red yung dahon niya, para na din siyang nag-bloom and I am not sure kung may nakapagpa-flower na ng variegated duckfeet kasi wala pa akong nakikita. Tapos syempre, at sa panghuli natin na mga top rare, andyan din naman yung variegated Taiwan Breeder White
o mas kilala sa variegated white panther Taiwan. Sobrang amazing din nitong variety na ito kasi ang ganda niya, maliliit yung flowers niya, tapos maliliit din yung mga dahon niya na medyo golden or golden talaga siya. And dito muna sila sa area na ito, pero once magtag-ulan ay ililipat ko sila sa may silong pero naarawan pa rin para maiwasan nating mag-root rot or malusaw yung mga dahon nila kasi magaganda pa naman yung mga dahon nila. So while mainit pa, dito muna sila for the meantime. And dito naman yung place ng propagation area ko. And dito makikita yung mga pinatubo kong mga cuttings. And may mga video ako nung nag-harvest ako ng mga buhay na cuttings and sobrang dami nun. Tapos may ginawa din ako na boogie or grafted boogie na magkakasama sina Golden Sunshine, Golden Raw, and Wahid Red, and naging successful naman at nabuhay naman sila. And now, pumunta naman tayo sa likod bahay na Bougainvillea Garden, and most of the varieties na nandito ay mga rooted from common old varieties to new varieties or top rare. But before dyan, napansin ko may mga bugis na need na namang lagyan ng iron fertilizer dahil nanililaw na naman yung mga dahon nila. Yan ay tinatawag na chlorosis, which is my deficiency sa iron. And I have a video kung paano ko ito ginawa at paano ko nilagay sa mga bougainvillea ko na may kakulangan sa iron. Watch nyo yun guys kasi sobrang effective nun yung nilagay kong iron fertilizer. Okay, going back and continuing my mini Bougainvillea garden tour at dito naman sa likod ng bahay. And halo-halong varieties ang meron dito, grafted man or rooted, common man or top rare. Una ay itong patch na ito, which ay recently na inayos ko at ginawa kong variegated varieties ang nilagay ko and mga maliliit pa yung mga varieties na nilagay ko. Yung dating andito ay mga green leaf and sobrang lalaki na nila, kaya ang ginawa ko ay ibinaba ko na lang sila kasi hindi na maganda na nasa taas sila dahil prone na sila sa tumba pag malakas ang hangin. Kaya naman ang ipinalit ko ay variegated leaves na small rooted and grafted para maganda tingnan and para maayos-ayos. Some of the varieties na nandito ay sina variegated pink Abby, ivory na ang ganda ng kulay ng dahon niya, flowering Emaspera Kielo Mix, Arjuna variegated, Magic Love na flowering na din, and si Pink Bubbles or aka Hawaii Pink na naglabas na din ng kanyang flowers. And andyan din si Purple Dauphin na ang lalaki ng dahon niya na variegated. Of course, at bago tayo magpatuloy and habang namamasyal tayo dito sa aking mini Bougainvillea garden and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about Bougainvillea Garden Tour. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Dito naman tayo sa babang area and yung mga andito ay mostly green leaf and halo-halong varieties na din sila. Tapos ang hindi maganda right now sa kanila is sobrang wild na nila ng kanilang mga sanga. Ready na silang itrim para mas maglabas pa sila lalo ng mas magandang sanga. Ganito yung napapansin ko sa mga bugis every time na mauulanan sila for the first time or the second time, mga ganon. Mas gumaganda sila, mas nagiging lush sila. And speaking of maganda, syempre, hindi magpapatalo si Golden Picture na hindi na napagod maglabas ng flowers. I am not complaining but rather praising si Golden Picture kasi sobrang ganda niya. Isa ito sa bugis na heavy bloomer at matagal malagas ang bulaklak niya, kaya naman maganda siyang alagaan.
Ito namang next patch ay already variegated leaves ang andito pero sobrang tataas na nila. And same sa ginawa ko sa unang patch, balak ko itong palitan ng small variegated leaves na bougainvillea para naman mas maayos tingnan and mas presentable. Though meron ding green leaf variety na naligaw sa patch na ito and sila ay sina Mona Lisa Yellow and Watermelon Yellow. Itong mga bougainvillea ko ay hindi talaga ito yung ayos nila kasi bagong pagawa lang itong lagayan nila. And since hindi ko pa maharap na ayusin sila kaya ganyan muna silang magulo. And kaya din siguro hindi ko pa din sila maayos-ayos dahil iha-hard prune ko din naman sila kaya mas okay na ganyan muna sila. Di ko pa lang talaga maharap pati na yung pruning and trimming. Kaya ganyan muna sila kadumi at kagulo. Pumunta naman tayo sa last patch na nasa itaas. And itong patch na ito ay ito yung pinakamakapal dahil nariyan si Red September and Ruby Flame na sobrang kakapal. Samantalang last year sila yung nakalbo ng malala pero now sila naman yung pinaka-lush na malala. Andito din sa area na ito ay yung mga grafted bougainvillea ko na sina Golden Kayata Magenta and Tima Yellow. Itong si Red September ay non-stop din na magbigay ng bulaklak, hindi siya natatapos magmula nung na-trim siya ng malala last year. Siguro dahil mas dumami yung mga sanga niya na pwedeng paglabasan ng flowers. And speaking of flowering bougainvillea, i-flex ko naman si OC Red Mahara ko na humabol pa na magbigay ng flowers na kumpul-kumpul. Sobrang ganda nito dahil red na Mahara. Yung next area naman ay mga small-rooted bougainvillea ang andito and hindi ko pa alam kung saan sila ilalagay. Sila yung mga small boogies na directly na nauulanan talaga kaya dapat mailipat na sila bago pa sila matunaw o marutrat dahil sila yung unang nababasa or sila yung unang nabababad sa tubig ulan. Kaya mas magandang mailipat na sila bago pa lumakas yung mga ulan or bago pa dumating yung sunod-sunod na ulan. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!